tahimik na hanggang ngayon wala pa rin sagot sa mga tanong ko kung ano nangyari kay Gregory. Sa totoo lang, Sir Eduardo, wala naman nakakaunawa sa nararamdaman ko eh. Juday, meron akong pagtatapat sa'yo. At sa'yo ko lang siguro masasabi to. Dati dumating ako sa punto na nawalan ako ng ganang magsilbi sa mga tao. Parang wala na akong pakialam sa kanila. Suddenly, I just questioned my purpose, my existence. Nangyari lahat yun nung nawala yung buong pamilya ko. Naging bato ang puso ko, Juday. Lalo na't hindi ko nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng buong pamilya ko. Hanggang ngayon. Pero kailangan magpatuloy ang buhay, di ba? Life has to move on. I needed to move on. Kailangan kong sanayin ang sarili ko na wala na sila. Sana magawa mo rin yon, Juday. Sana dumating ang araw na matanggap mo na wala na si Gregory. Kailangan maging okay ako para sa mga anak ko. Kailangan masanay ako na wala si Gregory. Kailangan mag-isa ako. Uy! Ginagawa mo dyan? Doon ka sa loob. Kung naiintindihan niyo talaga ako, dapat Chismosa. naisip niyo na bago ako masanay, kailangan ko pagdaanan lahat ng to. Kailangan ko magluksa. Nasasaktan ako, Sir Eduardo. Naiintindihan naman kita, Juday. Eh kung naiintindihan niyo ako, bakit niyo ako pinupwersa? Hindi naman kita pinipwersa. Kasi ang sinasabi niyo, kailangan masanay ako na wala si Gregory. Kailangan mag-isa ako. Kailangan maging okay ako para sa mga anak ko. Oo, Sir Eduardo. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Dahil pinatiran niyo kami, pero iniibig sabihin nun, kailangan niyong puwersahin at pangunahan itong nararamdaman ko. Juday, hindi naman yun ang intensyon ko, Juday. Sandali! Tawan mo ko, Nay. Sir Eduardo, ako na humihingi ng pasensya sa ginawa ni Nanay. Lately po kasi nagiging ganyan siya. Sobrang sensitive at aburidor. It's okay. Malinaw naman na hindi pa rin niya natatanggap ang pagkawala ng tatay ninyo. Pero sana lang makapag-move on na siya. Mas lalo lang siya mahihirapan kung magpapatuloy siyang ganyan.